PNP3. Thanks for listening. I hope you have a wonderful day. You're listening to The Beat, the music, with exclusive mix by DJ Catball. Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay. Isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang kakayahang magsalita. Nasasabi natin ang iniisip at nararamdaman natin. Nakapagsasabi tayo ng makakatulong sa tao at makapagpapatibay sa kanila. Pero pwede ring makasakit sa iba ang mga sinasabi natin. Makapangyarihan ang salita. Kaya dapat tayong maging maingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Ang mahinahong dila ay punong kahoy ng buhay, pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada. Ang masasakit na salita ay nakakasugat ng damdamin at nakakasira ng relasyon. Baka may naalaala kang nakapagsalita sa'yo ng hindi maganda at talagang nasaktan ka. Kayang pagalingin ng mabait na pananalita ang nasaktang damdamin at nasirang pagkakaibigan dahil sa di pagkakaunawaan. Kung tatandaan nating may epekto sa iba ang sinasabi natin, magiging maingat tayo sa pagsasalita. Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil lahat tayo ay hindi perpekto.
Alam kong hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig natin. Pero pagsikapan nating mapahusay ang paraan ng pakikipag-usap natin. Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita. Dahil mananagot tayo sa Diyos sa sinasabi natin. At sa paraan ng pagsasabi nito, kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos, pero hindi niya kinukontrol ang dila niya, dinarayan niya ang sarili niyang puso, at walang saysay ang pagsamba niya. Kaya kung hindi tayo maingat sa pagsasalita, pwede nating masira at maiwala pa nga ang kaugnayan natin sa Diyos. Maliwanag, may magagandang dahilan tayo para mag-ingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Kaya kailangan nating malaman kung anong klase ng pananalita ang dapat nating iwasan. Iwasan natin ang mga salitang nakakasira ng loob. Uso na sa ngayon ang paggamit ng malaswa o maruming pananalita. Iniisip ng marami na kailangan nilang magmura at gumamit ng malaswang pananalita para masabi ang gusto nilang sabihin. Madalas gumamit ang mga komedyante ng malalaswang biro at pananalita para patawanin ang mga tao. Pero dapat nating alisin ang mapang-abusong pananalita at malaswang pananalita. Ang malaswang pananalita ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Marumi ito. Kung nakasanayan ng isang tao na magsalita ng mga bagay na marumi at malaswa at ayaw niya itong ihinto, baka ipinapakita nito na dapat siyang alisin sa iyong buhay. Lumayo ka sa taong ito kung ayaw mong mahawa ka sa kanya. Kailangan din nating iwasan ang chismis. Natural sa atin na maging interesado sa iba at magkwento tungkol sa mga kaibigan at kapamilya. Pero ang pagkikwento tungkol sa iba ay madaling mauwi sa chismis. Kung ikukwento natin ng isang chismis, baka makapagsalita tayo ng hindi totoo o makapagsabi ng kumpidensyal na mga bagay. Kung hindi tayo maingat, pwede itong mauwi sa maling akusasyon o paninirang puri. Ang paninirang puri ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, nauuwi sa pagtatalo at samaan ng loob, at nakakasira ng pagkakaibigan. Gusto ng Diyos na gamitin natin ang ating kakayahang magsalita para tulungan at patibayin ang iba. Hindi para gawing kaaway ang mga kaibigan natin. Kinapupuutan ng Diyos ang mga naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Sa ngayon, karaniwan na lang sa mga tao ang magsabi ng hindi totoo tungkol sa iba. Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga sinasabi natin at laging mag-isip muna bago magsalita. Bago mo ikwento ang narinig mo tungkol sa iba, tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba ang mga sasabihin ko? Maganda ba kung sasabihin ko ito? Makakatulong kaya ito? Paano kung marinig ng taong ikinikwento ko ang sinasabi ko tungkol sa kanya? Matutuwa kaya siya? Ano ang mararamdaman ko kung ganyan ang sasabihin ng iba tungkol sa akin? Pagsikapan nating mamuhay ng tahimik at huwag tayong makialam sa buhay ng iba. Kung minsan, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Hindi tayo dapat gumamit ng mapang-abusong pananalita. Dahil sa mapang-abusong pananalita, nawawala ng dignidad ang tao at nararamdaman nilang wala silang halaga. Napakadali lang masaktan, lalo na ang mga bata. Kaya dapat tayong maging maingat para hindi sila masiraan ng loob. Huwag ka ring manlait. Ang panalait ay ang paulit-ulit na pamimintas sa iba para saktan sila. Nakakalungkot kung ganyan tatratuhin ng isang tao ang asawa niya o mga anak. Gaya ng natutuhan natin, kung nagsasalita tayo ng malaswa, masakit o hindi totoo, masisira ang kaugnayan natin sa Diyos at sa mga tao. Gumamit tayo ng mga salitang nakapagpapatibay. Ang mga salitang nakapagpapatibay ay malinis, mabait at totoo. Gusto ng Diyos na nakapagpapatibay at nakakatulong ang mga sinasabi natin. Hindi ito laging madaling gawin. Mas madaling magsabi ng masasakit at hindi pinag-isipang mga bagay kaysa magsalita ng positibo. Para makapagbigay ng komendasyon na talagang magpapatibay, kailangang may personal na interes ka sa iba. Napapatibay tayo kapag may nagbigay sa atin ng komendasyon dahil sa mga pagsisikap natin o may nagpapasalamat sa atin dahil sa ginawa natin. Kung lagi mong titingnan ang mabubuting katangian ng iba, mas madaling magbigay ng taos-pusong komendasyon. Malaki ang magagawa ng komendasyon mo sa mga tao. Napakahalaga ring sabihin mo sa asawa mo na mahal mo siya at pinapahalagahan mo siya kasi kailangan ding maramdaman ng iba na pinapahalagahan sila. Totoo yan lalo na sa mga bata. Humanap ka ng mga pagkakataon para bigyan mo sila ng komendasyon dahil sa kanilang mabubuting katangian at pagsisikap. Dahil sa komendasyon, magkakaroon sila ng lakas ng loob at kumpiyansa at lalo silang magsisikap na gawin ang tama. Gusto ng Diyos na patuloy nating pasiglahin ng isa't isa at patibayin ang mga pinanghihinaan ng loob. Kapag sinisikap nating gawin yan, nakikita at pinapahalagahan niya ito. Baka may mapansin kang tao na pinanghihinaan ng loob o nadidepress. Ano ang pwede mong sabihin sa kanya? Hindi mo man maayos ang problema niya, pwede mo namang ipadama na nagmamalasakit ka. Pwede kang maglaan ng panahon para makasama siya
Pwede kang magbasa ng isang nakapagpapatibay na teksto sa Biblia at manalangin kasama siya. Tiyakin sa kanya na mahal siya ng pamilya niya at mga kaibigan niya. At iparamdam mo sa kanya na totoo at mula sa puso ang sinasabi mo. Mapapatibay din natin ang iba kapag nagbibigay tayo ng mabubuting payo. Dahil hindi tayo perpekto, kailangan din natin ng payo paminsan-minsan. Makinig tayo sa payo at tumanggap ng disiplina para maging marunong tayo pagdating ng araw. Dahil mahal natin ang mga tao, tiyakin natin na hindi sila masasaktan sa pagpapayo natin. Baka naalaala mo nang payuhan ka ng isang tao at madali mong natanggap yon. Bakit naging epektibo yon? Baka naramdaman mo na talagang nagmamalasakit siya. O baka nagpayo siya ng may kabaitan at pagmamahal. Dapat na may makakasulatang basihan ang payo natin. Hindi natin pwedeng ipilit sa ibang opinyon natin o gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya. Kapag inaalaala mo kung paano ka binigyan ng payo noon, matutulungan ka nito kapag nagpapayo ka sa iba. Ang kakayahang magsalita ay regalo ng Diyos. Dapat tayong pakilusin ng pag-ibig sa Kanya na gamitin ito ng tama. Tandaan mo, ang salita ay pwedeng makasira ng loob o makapagpatibay. Kaya sikapin natin gamitin ang kakayahang magsalita para patibayin ng iba. Keep calm and keep listening.